Wala kang silbi, Isabella. Isang malaking pagkakamali na naging anak kita. Mula sa araw na ito, hindi na kita kilala. Lumayas ka sa pamamahay ko at wag ka nang babalik. Ang mga salitang iyon ay parang isang mabilis at malakas na sampal na yumanig sa buong mundo ni Lena. Nakatayo siya sa gitna ng malawak at marangyang sala ng kanilang mansyon. Suot ang kanyang paboritong silk dress na kulay ginto. Sa kanyang mga kamay, maingat niyang hawak ang isang maliit na kahon ng cake. Hindi ito basta-bastang cake mula sa mamahaling bakery. Gumising siya ng madaling araw para personal na aralin ang pagbe-bake nito. Umaasang sa kaarawan ng kanyang ama ay maipakita niya ang isang bahagi ng kanyang sarili na hindi puro luho at pagre-rebelde. Gusto lang naman niyang bumawi. Gusto lang niyang maramdaman na sa likod ng lahat ng kanyang pagkakamali, mahal pa rin siya nito. Ngunit ang cake na puno ng pag-asa ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Hindi ito bumagsak ng may malakas na tunog, kundi marahang lumubog sa makinis na tiles kasabay ng pagkadurog ng kanyang puso. Ang icing na kulay puti ay kumalat sa sahig, parang mga pangarap niyang biglang natunaw. Dad, please. I can explain. Hindi ko naman sinasadyang mawala ang kontrata. Na late lang ako dahil ang boses ni Lena ay halos isang pabulong na pagsusumamo, malayo sa mapagmataas na tonong kinatatakutan ng kanilang mga katulong. Don't call me dad. Wala akong anak na pabaya at walang disiplina. Galit na galit ang mukha ni Don Roberto. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay tila puputok na sa sobrang puot. Sa tabi nito, nakatayo si Sofia, ang pinsan ni Lena na palaging may suot na maskara ng kabutihan. Lena girl, stop it. Nakakahiya kay Tito Roberto. Masyado mo na siyang binigyan ng stress, sabi ni Sofia sa malambing ngunit nakakalason na tono. Lumapit ito kay Don Roberto at hinawakan ng braso ng matanda. Tila isang tunay na anak na nag-aalala. Tito, hayaan niyo na siya. Ako na ang bahala sa lahat ng naiwan niyang trabaho. You need to rest. Baka tumaas ang blood pressure niyo. Tumingin si Sofia kay Lena, isang mabilis na sulyap na puno ng tagumpay at pangungutya bago muling nagbalat kayo ng lungkot. Isabella, mas mabuting sumunod ka na lang muna. You've done enough damage. Parang may bumara sa lalamunan ni Lena. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ituro si Sofia at sabihing, ito ang nagtago ng kanyang schedule. Ito ang dahilan kung bakit siya nahuli sa mahalagang meeting. Pero nang tumingin siya sa mga mata ng kanyang ama, wala siyang nakitang kahit katiting na tiwala. Ang tanging naroon ay ang malamig na pader ng pagkasuklam. Doon nagsimulang gumuho ang lahat sa loob niya. Pakiramdam niya ay unti-unting namamanhid ang kanyang mga kamay at paa. Ang bawat hininga ay parang paglunok ng mga bubog na bumabaon sa kanyang dibdib. Hindi siya makaiyak. Ang sobrang sakit ay hindi na ilalabas ng luha. Ito ay isang mabigat at madilim na katahimikan na lalamunin sa iyong buong pagkatao. Lumapit ang dalawang bodyguard ng kanyang ama. Wala silang imik na hinawakan ang magkabilang braso ni Lena. Ang marangyang tela ng kanyang damit ay tila naging isang mabigat na kadena. Kinaladkad nila siya palabas, hindi alintana ang kanyang marahas na pagkakadapa sa pinto. Sa labas, bumubuhos ang isang malakas na ulan na tila nakikiramay sa kanyang pagbagsak. Ang bawat patak ng tubig na tumatama sa kanyang balat ay parang mga maliliit na karayom na nanunuot sa kanyang kalamnan. Itinapon siya ng mga bodyguard sa labas ng malaking gate ng kanilang subdivision. Kasunod nito ay ang kanyang mga designer bags at ilang damit na basta na lamang isinilid sa mga basurang itim. Humampas ang mabigat na bakal na gate, isang tunog na naghudyat ng katapusan ng kanyang buhay bilang isang prinsesa. Napaupo si Lena sa basang semento. Ang putik ay kumapit sa kanyang gintong damit. Dinudumihan ang huling simbolo ng kanyang karangyaan. Ang tubig mula sa ulan at ang kanyang mga luha ay naghalo na sa kanyang mukha.
Napatingin siya sa kanyang mga palad na puno ng gasgas at dumi. Kanina lamang, ang mga kamay na ito ay maingat na naglalagay ng dekorasyon sa cake ng kanyang ama. Ngayon, wala na itong mahawakan kundi ang malamig na kawalan. Ang ingay ng ulan ay tila naging isang mapang-uyam na tawa sa kanyang pandinig. Sa gitna ng unos at dilim, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan. Mas masakit pa sa lamig na bumabalot sa kanya. Bakit sa lahat ng yaman na ibinigay sa akin ng mundong ito, ang pag-ibig mo pa, Dad, ang naging pinakamahal na bagay na hindi ko kayang bayaran? Tumayo siyang mag-isa, nanginginig at nagsimulang maglakad nang walang patutunguhan habang ang liwanag ng mansyong dati niyang tahanan ay dahan-dahang naglalaho sa kanyang likuran. Hindi ang bango ng mamahaling pabango o ang lambot ng kanyang kama ang gumising sa diwa ni Lena. Sa halip, ang naging dapit umaga niya ay binalot ng masangsang na amoy ng tuyo at ang nakakapasong init ng sikat ng araw na tumatagos sa mga siwang ng dingding na gawa sa kawayan. Dahan-dahang iminulat ni Lena ang kanyang mga mata. Masakit ang kanyang buong katawan. Parang bawat buto niya ay biniyak ng pagkakahulog sa semento kagabi. Pagtingin niya sa itaas, hindi ang kristal na chandelier ng kanyang silid ang nakita niya, kundi ang mga tuyong dahon ng nipa na pinamumugaran ng alikabok. Yaya, Yaya, turn on the aircon. It's so hot. Ang boses ni Lena ay garalgal at puno ng pagkairita. Ngunit walang sumagot. Walang maid na dumating na may dalang malamig na tubig. Ang tanging narinig niya ay ang kalansing ng sandok na tumatama sa isang lumang kawali sa kabilang bahagi ng maliit na dampa. Isang matandang babae ang nakatayo sa harap ng isang kalan na ginagatungan ng uling. Suot nito ang isang kupas na duster at ang kanyang buhok ay maingat na nakapusod, nagpapakita ng isang mukhang tila inukit mula sa matigas na kahoy dahil sa lalim ng mga kulubot nito. Gising ka na pala, senyorita. Akala ko ay balak mo nang tulugan ang lahat ng kamalasang dinala mo rito. Malamig na sabi ng matanda nang hindi man lang ito lumingon. Doon biglang bumalik ang lahat kay Lena. Ang ulan, ang galit ng kanyang ama, ang nakakangiting mukha ni Sofia, at ang huling alaala bago siya mawalan ng malay, ang isang lumang daip na nagdala sa kanya sa gitna ng kawalan. Sino ka? At nasaan ako? Where is my phone? I need to call my lawyer. Sigaw ni Lena habang pilit na bumabangon mula sa matigas na papag. Ang bawat galaw niya ay sinasabayan ng huni ng kawayan. Tila nagrereklamo rin sa kanyang bigat. Lumingon ang matanda. Ang kanyang mga mata ay madilim at matalas, walang bakas ng takot o paghanga sa magandang mukha ni Lena. Ako si Rosa, at narito ka sa Pangasinan. Malayo sa mga abogado mong tanging anang alam ay magtago ng katotohanan tungkol naman sa phone mo. Itinuro ni Rosa ang isang maliit na mesa sa sulok. Wala nang signal dito, at kahit meron pa, lowbat na yan gaya ng buhay mo. Nilapitan ni Lena ang mesa at kinuha ang kanyang gintong cellphone. Ngunit patay na nga ito. Parang naging isang pirasong bakal na lamang ang gamit na dati ay nag-uugnay sa kanya sa mundo ng kapangyarihan. I don't care who you are. I want to go home. My dad is he's just angry. He'll forgive me eventually. Sunduin niyo ang driver ko. I'll pay you double. No, triple. Isang maikling tawa ang kumawala sa mga labi ni Rosa. Isang tawang walang katuwaan. Ang tatay mo ang nagdala sa iyo rito, Isabela. Siya ang nakiusap sa akin. Naturuan ka ng mga bagay na nakalimutan na ng matigas mong ulo. Dito, hindi pera ang kailangan mo para mabuhay. Kailangan mo ng pawis. Inilapag ni Rosa ang isang platong may kanin at isang pirasong tuyo sa harap ni Lena. Kumain ka na. Iyan lang ang meron tayo. Tiningnan ni Lena ang pagkain ng may pandidiri. Ang kanin ay hindi puting-puti at ang amoy ng tuyo ay tila sumusuntok sa kanyang sikmura.
You expect me to eat this? This is cat food. Hindi ako kumakain ng basura. Sa isang mabilis na galaw, kinuha ni Rosa ang plato. Walang emosyon ang kanyang mukha nang itapon niya ang laman nito sa isang timba na puno ng tira-tirang pagkain para sa mga baboy sa labas. Fine, don't eat. Pero tandaan mo ito, Isabella. Sa bahay na ito, ang hindi nagtatrabaho ay hindi kumakain. Wala kang maid dito, wala kang driver. At simula ngayon, wala ka ring pangalan, kundi ang mga kamay mong gagamitin mo para mabuhay. Kinuha ni Rosa ang isang balot ng lumang damit mula sa ilalim ng papag at ibinato ito sa paanan ni Lena. Ang mga ito ay gawa sa murang tela, may mga mantsa ng labada at halatang luma na. Hubarin mo na yung gintong basahan mo. Hindi yan bagay sa putikan. Magsisimula na tayo sa labas at huwag kang magkakamaling tumakas dahil ang susunod na bayan ay 10 kilometro ang layo at walang sasakyang dadaan dito para sa isang babaeng mukhang baliw na naglalakad sa gitna ng bukid. Naiwang nakatayo si Lena sa gitna ng dampa, yakap ang kanyang sarili habang ang init ng probinsya ay nagsisimulang manuot sa kanyang balat. Ang kanyang marangyang silk dress ay naging parang isang mabigat na balat na kailangan niyang talupan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng pagiging mag-isa. Walang kislap ng diamante, walang tunog ng barya. Tanging ang malakas na pintig ng kanyang pusong puno ng galit at takot. Tiningnan niya ang pinto kung saan lumabas si Rosa. Ang liwanag sa labas ay napakasilaw. Tila isang apoy na handang sunugin ang lahat ng natitirang pag-asa sa kanyang pagkatao. Huwag mong titigan ang putik, Isabella. Hindi yan mahiwagang salamin na magbabalik sa iyo sa Makati. Bumaba ka na rito kung ayaw mong abutin ang dilim nang wala tayong natatapos. Ang boses ni Aling Rosa ay kasing talas ng sikat ng araw na tumatama sa batok ni Lena. Nakatayo ang matanda sa gitna ng malawak na palayan. Ang kanyang mga binti ay nakabaon hanggang tuhod sa itim at malapot na putik. Sa paligid nila, ang ibang mga magsasaka ay abala sa pagtatanim. Ang kanilang mga likod ay nakakurba sa ilalim ng init na tila nanunog ng balat. Napatingin si Lena sa kanyang sariling mga binti. Wala na ang kanyang mamahaling stockings. Pinalitan ito ng isang kupas na pantalon na masyadong maikli para sa kanya. Ang kanyang mga paa na dati ay tanging ang malambot na carpet ng mansyon ang dinadamhan ay nanginginig sa gilid ng pilapil. Ang amoy ng basang lupa at nabulok na dayami ay nanunuot sa kanyang ilong. Nagpapasuka sa kanyang sikmura. I can't do this. It's disgusting. May mga uod ba dyan? Or snakes? Ang boses ni Lena ay puno ng takot, ngunit wala siyang nakuhang pakikiramay. Isang grupo ng mga babaeng magbubukid ang napalingon sa kanya. Narinig ni Lena ang kanilang mahihinang hagik-hik at bulungan na tila mga bubuyog na sumusundot sa kanyang pandinig. Tingnan mo ang senyorita, parang linta na takot madumihan, sabi ng isang babaeng may takip na bimpo sa mukha. Akala mo naman ay ginto ang balat. Dito sa bukid, pare-pareho lang tayong nagiging kulay lupa. Sa sobrang hiya at galit, pikit matang humakbang si Lena pababa. Ang marahang paglubog ng kanyang paa sa malapot at malamig na putik ay nagpadala ng kilabot sa kanyang buong katawan. Pakiramdam niya ay hinihigop siya ng lupa. Kinukuha ang huling bahagi ng kanyang dignidad. Bawat hakbang ay parang may mabigat na kadenang nakagapos sa kanyang mga bukong-bukong. Heto ang mga binhi. Ganito ang pagtatanim. Utos ni Aling Rosa. Ipinakita nito ang mabilis at bihasang pagtusok ng mga murang palay sa putikan. Huwag kang hihinto hanggat hindi mo nararating ang dulo ng linyang yan. Sinubukan ni Lena. Yumuko siya at agad na naramdaman ang matinding kirot sa kanyang ibabang likod. Ang bawat pagtusok niya sa putik ay tila isang parusa. Ang araw ay tila lalong bumigat, bumabaon sa kanyang balikat na parang nagbabagang bakal.
Ang pawis ay dumadaloy mula sa kanyang noo, pumapasok sa kanyang mga mata, nagpapalabo sa kanyang paningin. Lumipas ang mga oras na tila mga taon. Ang kanyang mga daliri ay nagsisimula ng manginig. Ang putik na dati ay kinasusuklaman niya ay tuyo na at naninigas sa kanyang balat. Nagmumukhang pangalawang balat na kulay abo. Nang sandaling huminto siya para kumuha ng hininga, tiningnan ni Lena ang kanyang mga kamay. Doon, sa ilalim ng malupit na sikat ng araw, nakita niya ang mga mapupulang paltos na nagsisimula ng bumuka. Ang kanyang mga kuko na dati ay laging malinis at may kulay ay puno na ngayon ng itim na dumi na tila hindi na kailanman mabubura. Isang mainit na luha ang pumatak mula sa kanyang mata, sumama sa pawis at dumi sa kanyang pisngi. Ngunit mabilis niya itong pinahid gamit ang kanyang braso. Ayaw niyang makita ng mga taong ito na mahina siya. Ayaw niyang makita ni Aling Rosa na sumusuko na siya. Sa likod ng sakit, ang kanyang garalgal na pagkatao ay pilit na kumakapit sa huling hibla ng kanyang pride. Hindi ako susuko rito. Hindi niyo ako matatalo sa ganitong paraan. Bulong niya sa kanyang sarili. Oh, bakit ka tumigil? Akala ko ba ay matapang ka, Isabela? Untag ni Aling Rosa na nasa malayo na. Tila hindi man lang napapagod. Coming! Sigaw ni Lena, kahit ang kanyang boses ay tila mapuputol na sa pagod. Ngunit nang itaas niya ang kanyang paa, para muling humakbang, naramdaman niya ang isang matalim na sakit sa ilalim ng kanyang talampakan. Isang bagay na matigas at matulis ang bumaon sa kanyang balat sa ilalim ng putikan. Napasinghap si Lena at nawalan ng balanse. Ang kanyang katawan ay bumagsak ng pasubsob sa malapot na putikan na dumihan pati ang kanyang muka at buhok. Ang tawanan ng mga magsasaka sa paligid ay naging mas malakas, tila isang bagyong humahampas sa kanyang natitirang katinuan. Sa gitna ng kanyang pagkakadapa, habang ang lasa ng putik ay nasa kanyang mga labi, nakita ni Lena ang isang anino na tumatayo sa kanyang harapan. Hindi ito si Aling Rosa. Ito ay isang lalaking may suot na bota at barong na hindi pang bukid. Nakatingin sa kanya ng may halong pandidiri at pamilyar na pangungutya. Isabela, ikaw na ba talaga yan? Look at you. You look like a pathetic rat in the mud. Ang pagkakadapa ni Lena sa putikan ay hindi lang pisikal na pagbagsak. Isa itong pagdurog sa natitirang piraso ng kanyang pagkatao. Pagtingala niya mula sa malamig at malapot na lupa, ang pamilyar na tinig ay nagsimulang gumuho sa huling tulay na nagdurugtong sa kanya sa nakaraan. Nakatayo roon si Mateo, ang anak ng isa sa mga business partners ng kanyang ama. Si Mateo na dating nagpapadala ng mga bulaklak sa kanya araw-araw. Ngayon ay nakatingin sa kanya, hindi nang may paghanga, kundi nang may malalim na pandidiri. Ang kanyang malinis na leather boots ay malinaw na kontra sa maruming kapaligiran ng sakahan. Mateo, bulong ni Lena. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng putik kundi sa labis na kahihiyan. Ang kanyang mga kamay ay automatikong pilit na tinatakpan ng kanyang maruming mukha. Isang walang kwentang pagtatangka na itago ang kanyang sarili. What are you doing here? Mabilis na tanong ni Lena. Sinusubukan pilit na ibalik ang kanyang mapagmataas na tono, pero ang lumabas ay isang garalgal na boses na puno ng pag-asa. Did Dad send you? Sinusundo mo na ba ako? Isang mapangyam na tawa ang umalingaw-ngaw mula kay Mateo. Sundo? Are you crazy, Lena? Wala na ang kumpanya ninyo. Inilipat na ng tatay mo ang lahat ng kapangyarihan kay Sofia bago siya dinala sa hospital. Ang mga salita ni Mateo ay tila mga bato na ibinato ng diretso sa dibdib ni Lena. O hospital? Anong nangyari kay Dad? He was fine kagabi. Heart attack. Malamig na tugon ni Mateo. Kaya nga ako nandito. Pinapunta ako ni Sofia para siguraduhin na hindi ka na makakabalik. She's selling the remaining assets including this piece of land. Ole. Lena, binili na namin ang lupang ito. At ang matandang bruhang nagpapatira sa iyo rito
ay mapapalayas na rin bukas. Sa kabilang bahagi ng probinsya, sa loob ng dating malamig at tahimik na opisina ni Don Roberto, isang babae ang nakaupo sa malaking leather chair. Si Sofia. Hawak niya ang isang baso ng red wine. Pinagmamasdan ang mga papeles sa kanyang harapan. Mga papeles na naglilipat ng lahat ng pera ng Valderrama Corporation sa kanyang personal na account. Napangisi si Sofia nang marinig niya ang ulat mula kay Mateo sa kabilang linya. Magaling, Mateo. Make sure she stays there and rots. Gusto kong maramdaman niya ang pakiramdam na maging basura. I want her to crawl. Isang tapat na kasambahay na matagal nang naninilbihan kay Don Roberto. Si Manang Flor, ang tahimik na naglilinis sa labas ng pinto. Narinig niya ang bawat salitang binitawan ni Sofia. Ang kanyang mga kamay na may hawak na basahan ay nanginginig. Nakita niya kung paano palihim na inilagay ni Sofia ang isang puting pulbos sa inumin ni Don Roberto bago ito inatake sa puso. Nais niyang sumigaw. Nais niyang tumakbo sa pulisya, ngunit ang kanyang anak na may sakit ay umaasa sa sweldong binibigay ng pamilya. Ang pagkatao ni Manang Flor ay nahati sa pagitan ng utang na loob sa pamilya at ng takot sa lason ng kapangyarihan ni Sofia. Yumuko siya at nagpatuloy sa pagpupunas ng sahig, lunod sa sariling luha at konsensya. Samantala, sa ilalim ng tirik na araw sa Pangasinan, unti-unting nakabangon si Lena mula sa putikan. Ang kanyang tuhod ay nanlambot, ngunit ang balita tungkol sa kanyang ama ay nagbigay ng isang pambihirang lakas sa kanyang mga kalamnan. Hindi na siya umiiyak. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Mateo. Ang apoy ng galit ay mas matinding sumusunog kaysa sa sikat ng araw. Hindi niyo pwedeng kunin ang lupang ito. Madiin at puno ng pagbabanta ang tono ni Lena. At hindi ako maniniwala na ibibigay ni Dad ang lahat kay Sofia. Tumalikod na si Mateo, halatang naiinip. Believe what you want. You have 24 na oras to pack your trash. Nang makalayo si Mateo, naramdaman ni Lena ang presensya ni Aling Rosa sa kanyang likuran. Inaasahan niyang magagalit ang matanda sa kanya dahil sa nangyari. Ngunit ang nakita niya ay isang malalim at mapayapang pagtanggap sa mata ni Aling Rosa. Nakita mo na ang tunay na kulay ng mundong pinanggalingan mo, Isabela? Tanong ni Aling Rosa ng mahinahon. Ginto sa labas, bulok sa loob. Napahagulgol si Lena. Hindi na niya napigilan. Niyakap niya ang kanyang mga binti habang nakaupo sa gilid ng palayan. Ang sakit sa kanyang talampakan mula sa matulis na bato ay wala kumpara sa pagkadurog ng kanyang mundo. Ang ama niyang may sakit, ang pinsan niyang ahas, at ang nag-iisang lugar na matatawag niyang ligtas ay kukunin na rin sa kanila. Habang nakayuko si Lena, hindi niya nakita ang isang pamilyar na itim na kotse na dahan-dahang huminto sa di kalayuan sa kalsada. Isang bintana ang bumaba, nagpapakita ng isang figurang matamang nagmamasid sa kanya. Bago muling mabilis na umalis, iniwan ang alikabok na nagpapalabo sa katotohanan. Ang gabi sa probinsya ay hindi katulad ng gabi sa Maynila. Walang mga ilaw mula sa matataas na gusali na nagbibigay ng artipisyal na pag-asa at walang ingay ng mga sasakyan na kayang takpan ang magulong takbo ng isipan. Dito, ang dilim ay parang isang makapal na kumot na nakakasakal at ang tanging maririnig ay ang walang humpay na pag-awit ng mga insekto sa labas. Tila ipinapaalala kay Lena kung gaano siya kaisang-isa sa mundong ito. Nakaupo si Lena sa sulok ng matigas na papag. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Ang kanyang mga paa ay puno ng natuyong putik at may maliliit na sugat mula sa matutulis na bato sa palayan. Ngunit hindi ang pisikal na hapdi ang nagpapaiyak sa kanya. Ang mga salita ni Mateo ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Ang kanyang ama, ang lalaking inakala niyang hindi kailanman matitinag ng kahit anong bagyo, ay nakahiga ngayon sa isang malamig na kwarto ng ospital. Walang kalaban-laban sa lason ng kasakiman ni Sofia. I need to go back. I have to save Dad. Bulong ni Lena sa sarili. Ang kanyang boses ay nanginginig.
sa takot at determinasyon. Kung hindi ako kikilos, kukunin ni Sofia ang lahat. Papatayin niya si Dad. Dahan-dahan siyang tumayo, iniiwasang gumawa ng kahit anong ingay na maaring makagising kay Aling Rosa na mahimbing na natutulog sa kabilang bahagi ng dampa. Wala siyang dalang kahit ano. Wala siyang pera, walang sapatos, tanging ang manipis na damit na suot niya at ang nag-aalab na desperasyon sa kanyang dibdib. Binuksan niya ang pintong kawayan at lumabas sa malamig na hangin ng madaling araw. Nagsimula siyang maglakad, sinusundan ang makipot na daan na natatandaan niyang dinaanan ng diip na naghatid sa kanya. Ang bawat pagdampi ng kanyang hubad na paa sa magaspang na lupa ay naghahatid ng kirot. Ngunit pinilit niyang bilisan ang kanyang mga hakbang. Ang mga anino ng malalaking puno ay tila mga higanteng nakamasid, naghihintay ng kanyang pagkakamali. Ngunit ang probinsya ay hindi isang lugar na madaling unawain ng isang taong sanay sa mga patag na semento ng syudad. Nang makapasok siya sa mas makahoy na bahagi ng daan, nawala ang pamilyar na hugis ng kalsada. Ang paligid ay naging isang masukal na labirinto ng matataas na talahib at baging. Isang maling hakbang sa madilim at madulas na pababang bahagi ng gubat ang nagpabago sa lahat. Nawalan ng balanse si Lena. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapan ng sanga o ugat na maaaring kapitan, ngunit huli na. Bumulusok siya pababa sa isang matarik na gilid. Ang kanyang katawan ay humampas sa mga bato at magagaspang na ugat ng puno, hanggang sa tuluyan siyang bumagsak sa isang mapunong ibaba. Isang matalim at nakakapasong sakit ang sumabog mula sa kanyang kanan ng bukong-bukong. Ang sakit ay umakyat hanggang sa kanyang gulugod. Pilit na inaagaw ang kanyang hininga. Pilit siyang bumangon, ngunit ang kanyang binti ay hindi na sumunod. Basag, duog, talunan. Doon, sa gitna ng malamig na putik at dilim, nawala ang lahat ng pride ni Isabela Valderrama. Napahagulgol siya ng malakas, hindi na inalintana kung may makarinig sa kanya. Ang mga luha ay nagunahang pumatak, hinuhugasan ang dumi sa kanyang mukha. Dad, I'm sorry. I'm so sorry. Tulungan mo ako, Dad. Hindi ko na kaya. Lumipas ang tila mahabang oras ng pag-iyak hanggang sa halos maubos ang kanyang boses. At sa gitna ng kanyang panginginig, isang maliit na liwanag ang sumilip mula sa itaas ng matarik na daan. Ang liwanag ng isang lumang gasera ay dahan-dahang lumapit. Hinahawi ang makapal na dilim ng gubat. Nakatayo roon si Aling Rosa. Ang mukha ng matanda ay mababa na aga ng pag-aalala na pilit itinatago sa likod ng kanyang mahigpit na panga. Walang lumabas na panunumbat sa kanyang mga labi. Walang, sabi ko na sa'yo, o tigas kasi ng ulo mo. Tahimik na bumaba si Aling Rosa sa madulas na daan nang may labis na pag-iingat. Inilapag niya ang gasera sa isang patag na bato at lumuhod sa tabi ni Lena. Maingat niyang hinawakan ang namamagang bukong-bukong ng dalaga. Napaigtad si Lena sa sakit, ngunit ang hawak ng matanda ay may kasamang banayad na init. Tila humihingi ng paumanhin sa hapdi na idinudulot nito. Pagkatapos suriin ang sugat, tumalikod si Aling Rosa at lumuhod ng bahagya sa harap ni Lena. Ipinahiwatig ng kanyang balikat na sumampa ang dalaga. Aling Rosa, mabigat ako. Hindi mo ako kaya. Nag-aalangang bulong ni Lena, ang kanyang boses ay basag at puno ng hiya. Wala pang pasanin ang hindi kinaya ng likod na ito, Isabela. Kumapit ka ng mahigpit kung ayaw mong maiwan dito sa mga ahas. Mahinahon, ngunit matatag na sagot ng matanda. Dahan-dahang isinandal ni Lena ang kanyang sarili sa likod ni Aling Rosa. Nang iangat siya ng matanda, naramdaman niya ang panginginig ng mga binti nito, ngunit hindi ito sumuko. Habang naglalakad sila pabalik, nalanghap ni Lena ang amoy ng lumang duster ng matanda. Amoy ng pinatuyong pawis, langis ng niyog,
at usok ng kahoy. Ito ang amoy ng kahirapan. Ngunit sa sandaling iyon, ito ang pinakaligtas na amoy sa buong mundo. Ibinaba ni Lena ang kanyang mukha sa balikat ni Aling Rosa at doon, tahimik siyang umiyak. Ang kanyang mga luha ay bumasa-basa sa balikat ng matanda. Ito ang unang pagkakataon sa buhay niya na may umako ng kanyang bigat nang walang hinihinging kapalit, walang pinipirmahang kontrata, at walang lihim na motibo. Ngunit ang nakakapasong ginhawang yon ay mabilis na naputol. Nang matanaw nila ang dampa, ang liwanag ng buwan ay tumama sa maliit na beranda ng bahay. May isang lalaking nakaupo roon, kalmado at tahimik na naghihintay sa dilim. Ang kamay nito ay nakapatong sa isang itim na envelope na pamilyar kay Lena. Ang parehong envelope na dala ng abogado ng kanyang ama noong gabi ng kanyang pagpapalayas. Ang anino sa beranda ay dahan-dahang tumayo nang makita silang papalapit. Sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan, nakilala ni Lena ang pamilyar na bulto ng lalaki. Ito ay si Mang Nestor, ang pinakamatagal at pinakapinagkakatiwalaang driver ng kanyang ama. Wala itong suot na uniforme, kundi isang ordinaryong jacket na itim upang hindi makakuha ng atensyon. Walang lumabas na salita mula sa mga labi ni Mang Nestor. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding pag-aalala nang makita ang kalagayan ng dating mapagmataas na senyorita na ngayon ay duguan at puno ng putik. Lumapit siya kay Aling Rosa at tahimik na iniabot ang itim na envelope. Isang malalim na pagtango ang iginanti ng matanda bilang tanda ng pag-unawa. Mabilis na tumalikod si Mang Nestor at naglakad pabalik sa dilim, nilamon ng mga puno at kakahuyan hanggang sa tuluyan siyang maglaho sa paningin. Dinala ni Aling Rosa si Lena sa loob ng dampa at maingat na inihiga sa matigas na papag. Ang amoy ng dinikdik na luya at tanglad ay pumuno sa maliit na espasyo ng buksan ng matanda, ang isang maliit na bote ng langis. Ang mga kamay ni Aling Rosa, na kanina ay ginamit pang buhat sa kanya, ngayon ay marahang dumampi sa namamagang bukong-bukong ni Lena. Napaigtad si Lena at napakagat sa kanyang ibabang labi upang pigilan ang pag-iyak. Ngunit habang ipinapahid ni Aling Rosa ang mainit na langis, gamit ang kanyang magagaspang ngunit maingat na mga daliri, ang matinding kirot ay unti-unting napalitan ng isang kakaibang ginhawa. Ang bawat haplos ay tila humihigop sa sakit ng kanyang mga kalamnan at higit sa lahat, sa bigat ng kanyang dibdib. Pinagmasdan ni Lena ang mukha ng matanda. Ang mga kulubot nito ay malinaw sa ilalim ng liwanag ng gasera. "Bakit niyo po ginagawa ito?" Basag na tanong ni Lena. Ang kanyang tinig ay pinong-pino na tila natatakot mabasag ang katahimikan ng gabi. "Sinigawan ko kayo. Ininsulto ko ang bahay niyo. I treated you like trash. Bakit iniligtas niyo pa rin ako?" Huminto sa pagmamasahe si Aling Rosa. Tumingin siya sa aandap-andap na apoy ng gasera. Tila kinukuha roon ang lakas upang buksan ang isang sugat na matagal na niyang ibinaon. "May isang anak din ako noon, Isabela." Panimula ng matanda. Ang kanyang boses ay may dalang bigat ng 1,000 kalungkutan. "Kasing ganda mo at kasing tigas din ang ulo mo." Maya ang pangalan niya. Ang sabi niya, maliit daw masyado ang probinsya para sa mga pangarap niya. Kaya lumuwas siya ng Maynila. Nasilaw siya sa mga ilaw, sa magagarang damit, at sa mga pangakong walang laman. Ipinagpatuloy ni Aling Rosa ang pagmamasahe. Mas mabagal ngayon. Nakalimutan niya kung saan siya nanggaling. Sumama siya sa mga taong ang tingin sa pera ay Diyos. Nang matuklasan niyang ginagamit lang siya ng mga ito para sa sarili nilang kasakiman, huli na ang lahat. Ibinalik siya sa akin na nasa loob ng isang malamig na kahon. Naramdaman ni Lena ang pagtulo ng isang mainit na patak ng tubig sa kanyang paa. Umiiyak si Aling Rosa, ngunit walang tunog na lumalabas sa mga labi nito. Ang paghihinagpis ng isang ina ay tila isang malalim na karagatan na walang hangganan. "Wala akong pera pampalibing noon." Patuloy ng matanda. Pinunasan ang kanyang mata
gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang mga taong nag-udyok sa kanyang maging masama ay nagtago, ngunit may isang lalaking tumulong sa akin, isang estranghero na hindi ko naman kaano-ano, pero nagbayad ng lahat ng utang ko at binigyan ng marangal na huling hantungan ang anak ko. Ang lalaking iyon ay ang tatay mo, si Don Roberto. Natigilan si Lena. Ang imahe ng kanyang ama bilang isang malamig na negosyante ay gumuho na palitan ng isang taong may pusong marunong maawa. Tumingin si Aling Rosa nang diretso sa mga mata ni Lena. Hindi ko kinayang iligtas ang anak ko mula sa laso ng syudad. Kaya nang puntahan ako ng tatay mo at makiusap na turuan kita bago ka tuluyang lamunin ang sarili mong pagmamataas, isinumpa ko sa Diyos na gagawin ko ang lahat. Ang paghihigpit ko sa iyo ay hindi parusa, Isabela. Ito ay kalasag. Dahil ayaw kong makita ang tatay mo na maranasan ang sakit ng pagkawala ng isang anak. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa pinakakaibuturan ng kaluluwa ni Lena. Ang pader ng kanyang pagiging mapagmataas ay tuluyan ng gumuho. Wala nang natirang senyorita. Ang naroon na lamang ay isang anak na uhaw sa pagmamahal at pag-unawa. Dahan-dahang inabot ni Lena ang magaspang na kamay ni Aling Rosa at hinawakan ito ng mahigpit. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng tunay na pagmamahal ng isang ina, isang bagay na hindi niya nakuha sa sarili niyang pamilya. Tumayo si Aling Rosa upang kumuha ng mainit na tubig para linisin ang mga sugat ni Lena. Habang nakatalikod ang matanda, dumapo ang paningin ni Lena sa itim na envelope na naiwan sa ibabaw ng maliit na mesa. Bukas ang takip nito, isang nakatuping papel, ang bahagyang lumabas mula sa loob. Hindi mapigilan ni Lena ang sarili. Inabot niya ito at binasa ang nakasulat sa pamilyar na sulat kamay ng kanyang ama. Ang mga salitang nakaukit sa papel ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Nakasulat doon, Rosa, itago mo ang aking prinsesa hanggang sa matapos ko ang giyerang ito. Huwag mong hayaang malaman ni Sofia na buhay pa siya. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Lena. Hindi siya itinapon ng kanyang ama. Itinago siya nito upang iligtas. Ngunit bago pa man niya lubusang maunawaan ang kabuuan ng plano, isang dumaan na anino ang humawi sa liwanag ng buwan sa labas ng bintana. May taong nakatayo sa labas ng dampa at ang mga mata nito ay nakatitig ng diretso sa kanya. Ang anino sa labas ng bintana ay mabilis na naglaho. Nilamon ng kadiliman kasabay ng pagdaan ng isang makapal na ulap na tumakip sa buwan. Pinigilan ni Lena ang kanyang paghinga. Pilit na itinatago ang itim na envelope sa ilalim ng kanyang unan. Ang takot na gumapang sa kanyang dibdib ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kaligtasan ng lihim ng kanyang ama. Hindi siya nakatulog ng buong gabi, naghihintay sa anumang panganib na maaring sumira sa maliit na dampang iyon. Pagsapit ng umaga, ang katahimikan ng bukid ay binasag ng ugong ng isang makina. Isang malaki at makintab na itim na SUV ang walang awang dumaan sa makipot na pilapil. Dinudurog ang mga murang tanim na pinaghirapan ng mga magsasaka. Huminto ito sa mismong harapan ng bakuran ni Aling Rosa. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas ang isang figurang tila hindi kabilang sa mundong iyon. Si Sofia. Suot nito ang isang puting designer dress na hanggang tuhod at sa kanyang mukha ay may malaking sunglasses na nagtatago ng kanyang mapanlinlang na mga mata. Naglakad siya palapit, ang matutulis niyang takong ay lumilikha ng nakakapasong tunog sa bawat pag-apak niya sa kawayang hagdan ng dampa. Hindi kumatok si Sofia. Pumasok siya ng tuloy-tuloy, naglabas ng isang panyong may pabango at itinakip ito sa kanyang ilong. Ang kanyang mga mata ay naglakbay sa maliit at payak na kabahayan hanggang sa dumapo ito kay Lena na nakaupo sa papag, namumutla at may nakabalot na tela sa namamagang paa. Oh my God! Is this a pigsty or a house? Amoy patay na isda. Maarteng panimula ni Sofia. Ang kanyang tinig ay puno ng pangungutya.
Lumapit siya at pinagmasdan si Lena mula ulo hanggang paa. Isang matamis, ngunit nakakalason ng ngiti ang namuo sa kanyang mga labi. Look at you, Isabella. Ang dating reyna ng Makati, ngayon ay nagtitiis sa amoy ng tae ng kalabaw. How the mighty have fallen. Pilit na itinaas ni Lena ang kanyang baba. Inipon ang lahat ng natitirang tapang sa kanyang sistema. Anong ginagawa mo rito, Sofia? Hindi ka pa ba kontento na nakuha mo na ang lahat? Bakit kailangan mo pa akong sundan sa lugar na ito? Tumawa si Sofia, isang tawang walang bahid ng saya, kundi purong kayabangan. Girl, please, don't flatter yourself. Nandito ako para i-check ang property. As you know, sa akin na nakapangalan ng lupang ito. At gusto kong personal na makita kung gaano ka kapathetic bago ko ipagiba ang basurahang ito. Lumapit si Sofia at akmang hahawakan ang mukha ni Lena, ngunit mabilis na iniwas ng dalaga ang kanyang ulo. Huwag mo akong hawakan. Alam ko ang totoo, Sofia. Alam kong nilalason mo si Dad. Nagbago ang ekspresyon ni Sofia. Ang mapaglarong ng ngiti ay napalitan ng isang madilim at nakakatakot na seryosong mukha. Yumuko siya para magpantay ang kanilang mga paningin. Prove it. Bulong nito na parang isang ahas na naghahanda ng tumuklaw. Sino ang maniniwala sa isang baliw at inangking anak na itinapon na sa probinsya? I have the power now, Lena. I have the money, the lawyers, the board of directors. Ikaw. Wala kang kahit ano kundi iyang balimong paa. Bago pa man makasagot si Lena, isang malamig na tinig ang umalingaw-ngaw mula sa pinto. Maaring wala siyang pera, ngunit meron siyang dangal. Isang bagay na hindi mabibili ng mga nakaw na yaman mo. Nakatayo si Aling Rosa sa hamba ng pinto. May kip-kip na mga kawayan para sa panggatong. Ang kanyang mga mata ay kasing talim ng itak. Nakatitig ng tuwid kay Sofia. Walang bakas ng takot ang matanda sa kabila ng magagarang damit at alahas ng bisita. Tumaas ang kilay ni Sofia, pinasadahan ng tingin ng matanda. At sino ka? Ang tagapag-alaga ng basura namin. Listen, old woman. Bukas na bukas din may darating na mga bulldozer dito. Kaya kung ako sa'yo, iimpake ko na ang mga basahan ko at maghahanap na ng ibang masisilungan. Marahang inilapag ni Aling Rosa ang mga kawayan sa sahig at humakbang palapit kay Sofia. Ang presensya ng matanda ay nagdadala ng isang uri ng kapangyarihan na hindi nagmumula sa pera, kundi sa isang buhay na pinatibay ng hirap at prinsipyo. Ang basura sa syudad, madalas ay nagiging pataba na bumubuhay sa bukid. Mahinahong sagot ni Aling Rosa, ang bawat salita ay may diin. Pero ang nabubulok na ugali, kahit balutin mo pa ng pinakamahal na sutla at lagyan ng pinakamabangong pabango, mangangamoy at mangangamoy pa rin ang kabulukan. Namula ang mukha ni Sofia sa galit. Hindi siya sanay na sinasagot at pinapahiya ng mga taong itinuturing niyang mababa ang antas. Dinuro niya ang matanda. Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan. Hindi mo ba kilala kung sino ako? Kilala kita. Sagot ni Aling Rosa na hindi man lang kumurap. Ikaw ang uri ng taong kailangang manapak ng iba para lang maramdamang mataas siya. Umalis ka na sa bahay ko bago ko gamitin ang walis tingting para itaboy ang peste sa pamamahay ko. Nanginginig sa galit na ibinaba ni Sofia ang kanyang kamay. Alam niyang hindi siya mananalo sa isang palitan ng salita sa matandang ito. Hinarap niya muli si Lena. Nagpa siya na gamitin ang kanyang pinakamatalim na sandata para tuluyang wasakin ang dalaga. Enjoy your stay in this hellhole, Lena. Malamig na sabi ni Sofia, isang demonyong nangiti ang muling sumilay sa kanyang mga labi. Kasi ito na ang magiging buhay mo habang buhay. By the way, galing ako sa ospital kahapon. Ang sabi ng mga doktor, hindi na aabuti ng 3 araw si Tito Roberto. Namamatay na ang tatay mo, Lena. At ang huling bilin niya sa mga guard, huwag na huwag kang papasukin kung sakali mang magmakaawa kang makita ang bangkay niya. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Kahit alam ni Lena sa kanyang puso na pinoprotektahan siya ng kanyang ama,
Ang isiping nasa bingit ng kamatayan, ang matanda ng mag-isa sa piling ng isang ahas ay sumaksak ng paulit-ulit sa kanyang dibdib. Tumalikod si Sofia at naglakad palabas. Ang kanyang nakakapasong halakhak ay sumabay sa ugong ng makina ng kanyang sasakyan habang iniiwan nito si Lena na unti-unting nalulunod sa matinding kawalan ng pag-asa. Ang mga salita ni Sofia ay tila isang malupit na sumpa na naiwan sa hangin. Lason na dahan-dahang pumapatay sa natitirang sigla sa mga mata ni Lena. Nang makaalis ang itim na sasakyan, bumalik ang nakakabinging katahimikan sa dampa. Isang katahimikan na mas nakakasakal kaysa sa anumang sigawan. Hindi gumalaw si Lena sa kanyang kinaupuan. Ang kanyang paningin ay nakapako sa kawalan, sa dumi sa pagitan ng mga kawayan sa sahig. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang isang mabigat na martilyo na humahampas sa kanyang dibdib. 3 araw. Namamatay na si Dad. Ang kaisipang ito ay paulit-ulit na sumasabog sa kanyang isipan, tila isang sirang plaka na nagpapaalala sa kanyang kawalan ng silbi. Lumipas ang mga oras, dumilim ang paligid, inihanda ni Aling Rosa ang hapunan, isang simpleng lugaw na may luya para sa namamagang paa ni Lena. Ngunit nang ilapag ito ng matanda sa harap ng dalaga, tila walang nakita o narinig si Lena. Ang kanyang katawan ay naroon, ngunit ang kanyang kaluluwa ay tila naglalakad na sa madilim na pasilyo ng ospital kung nasaan ang kanyang ama. Kumain ka na, Isabela. Kailangan mo ng lakas. Mahinahong utos ni Aling Rosa. Walang sagot. Ang mga luha ni Lena ay dahan-dahang pumatak, hindi dahil sa sakit ng paa, kundi dahil sa bigat ng pagsisisi. Para saan pa ang lakas, Inay Rosa? Bulong ni Lena. Ang kanyang boses ay tuyo at walang buhay. Anong silbi ng buhay ko kung mawawala ang kaisa-isang taong nagmahal sa akin? Kung namamatay na si Dad dahil sa akin, mas mabuti pang sumama na lang ako sa kanya. Sa isang iglap, kinuha ni Lena ang kutsara at buong lakas na itinapon ito sa pader. I hate this! I hate this place! I hate myself! Sigaw niya habang pilit na tumatayo, kahit nanginginig ang kanyang paa. Nawalan siya ng balanse at muling bumagsak sa papag. Huminga siya ng mabilis, puno ng matinding emosyon at napahawak sa kanyang binti habang nanginginig ang buong katawan. Sana hindi na lang ako ipinanganak. Sigaw niya habang tuloy-tuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha. Sana nawala na lang ako noon sa gubat. Isang malakas at mabilis na tunog ng palad ang tumama sa pisngi ni Lena. Biglang tumigil ang lahat. Ang boses ng mga insekto sa labas ay tila huminto rin sa pagkagulat. Hawak ni Aling Rosa ang balikat ni Lena. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit na may halong matinding pagmamahal. Makinig ka sa akin, Isabela. Madiin ang boses ng matanda. Bawat salita ay parang isang sampal ng katotohanan. Ang mamatay ay madali. Ang sumuko ay para sa mga duwag. Kung mamamatay ka ngayon, sino ang mananalo? Si Sofia. Tatawa siya sa ibabaw ng libingan mo habang hawak ang lahat ng pinaghirapan ng tatay mo. Iyon ba ang gusto mong mangyari? Ang maging huling alaala mo sa tatay mo ay ang pagsuko mo? Napahikbi si Lena. Ang kanyang balikat ay nayayanig sa bawat paghinga. Pero wala na akong magagawa. I'm just a broken girl in a broken house. Mali! Hinawakan ni Aling Rosa ang mukha ni Lena. Pilit na itinatapat ang mga mata nito sa kanya. Hindi ka lang basta babae. Ikaw si Isabela Valderrama. May dugo ka ng isang mandirigma. Ang tatay mo, lumalaban siya para sa buhay niya sa ospital dahil alam niyang may babalikan pa siya. Kung susuko ka rito, pinapatay mo na rin siya bago pa man siya malagutan ng hininga. Lumambot ang haplos ni Aling Rosa. Kinuha niya ang suklay na gawa sa kahoy at dahan-dahang sinuklay ang magulong buhok ni Lena. Ang bawat hagod ng suklay ay tila nag-aalis ng mga tinik sa puso ng dalaga. Huwag mong hayaang manalo ang dilim, anak, bulong ni Aling Rosa. Sa pagkakataong ito ay puno na ng lambing.
Ang bagyo ay lumilipas din, pero ang mga punong nananatiling nakatayo. Pagkatapos ng unos, sila ang pinakamatibay. Gamitin mo ang galit mo bilang panggatong. Gamitin mo ang sakit mo para maging matalas. Huwag kang mamatay sa lungkot dahil iyan ang pinakainaasam ng mga kaaway mo. Mabuhay ka. Mabuhay ka para sa hustisya. Sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng gasera, isang kakaibang liwanag ang nagsimulang mabuo sa mga mata ni Lena. Ang desperasyon ay unti-unting napapalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Tiningnan niya ang kanyang mga palad na puno ng sugat at dumi. Hindi na ito ang mga kamay ng isang spoiled na senyorita. Ito na ang mga kamay ng isang taong wala nang mawawala, kaya wala na ring kinatatakutan. Tama kayo, inay, sabi ni Lena. Ang kanyang boses ay matatag na sa unang pagkakataon. Hindi ako mamamatay rito at hindi mamamatay si Dad hanggat hindi ko na ibabalik ang lahat ng ninakaw sa kanya. Kinuha ni Lena ang platong lugaw at nagsimulang kumain. Bawat subo ay tila isang sumpa ng paghihiganti. Hindi na niya nararamdaman ang masangsang na amoy ng tuyo o ang lamig ng gabi. Nang matapos siyang kumain, humiga siya sa papag at ipinikit ang kanyang mga mata. Ngunit bago siya tuluyang makatulog, narinig niya ang boses ni Aling Rosa na tila nanggagaling sa malayo, may ibinubulong na panalangin. At sa gitna ng katahimikan, isang mahinang kaluskos ang narinig ni Lena mula sa ilalim ng sahig ng dampa. May taong nagtatago sa ilalim ng bahay at alam ni Lena na ang taong iyon ay hindi si Mang Nestor. Isang pamilyar na amoy ng mamahaling sigarilyo ang humalo sa hangin ng probinsya. Isang amoy na tanging si Mateo lang ang gumagamit. Dati, ang tanging alam ng aking mga daliri ay humawak ng credit card at mag-swipe sa mga mamahaling butik. Ngayon, bawat paltos ay nagsisilbing saksi sa aking bagong pagkatao. Ang sikat ng araw sa madaling araw ay hindi nakaaway para kay Lena. Sa halip, ito ang nagsisilbing hudyat ng kanyang panibagong simula. Habang ang buong baryo ay natutulog pa, si Lena ay gising na, nakaupo sa tabi ng kalan at pilit na pinag-aalab ang mga uling. Ang usok ay humahapdi sa kanyang mga mata, nagpapaluha sa kanya. Ngunit hindi na ito ang mga luha ng isang batang spoiled. Ito ay mga luhang hinuhugasan ng kanyang natitirang kayabangan. Sa loob ng ilang araw, natutunan ni Lena na ang bawat butil ng kanin ay may kalakip na kwento ng hirap. Sa ilalim ng paggabay ni Aling Rosa, ang dating senyorita ay natuto ng humawak ng itak, maglinis ng bakuran, at ang pinakaimportante sa lahat, ang magluto ng simpleng sinigang. Inay Rosa, tikman niyo po ito, tawag ni Lena sa matanda habang maingat na inilalapit ang isang sandok ng mainit na sabaw. Lumapit si Aling Rosa. Ang kanyang mukha ay nananatiling seryoso, ngunit may bahid ng paghanga sa kanyang mga mata. Tinikman niya ang sabaw, ang asim ng sampalok at ang tamis ng mga gulay na bagong pitas sa likod bahay ay naghalo ng perpekto. Marunong ka na, Isabela, mahinahong sabi ng matanda. Ang pagluluto ay parang buhay. Kung hindi mo titiisin ang init ng apoy, hindi mo matitikman ang sarap ng pinaghirapan. Ang namuo sa pagitan ng dalawa nang kumuha si Lena ng isang mangkok at siya mismo ang naghain para kay Aling Rosa. Pinanood niya ang matanda na kumain ng may gana. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lena ang isang uri ng kaligayahan na hindi kayang ibigay ng anumang designer bag o mamahaling party sa Manila. Ang kaligayahang magsilbi sa taong nagligtas sa kanya. Ngunit ang kapayapaang ito ay pansamantala lamang. Habang naglalaba si Lena sa tabi ng balon, isang pamilyar na tunog ng sapatos ang narinig niya mula sa likuran. Hindi na siya nagulat. Alam niyang hindi siya tatantanan ng mga galamay ni Sofia. Look at the domestic goddess of Pangasinan. Pagkutya ni Mateo habang nakasandal sa isang puno ng mangga, humihit-hit ng kanyang mamahaling sigarilyo.
Seryoso ka ba talaga rito, Lena? You look disgusting. Amoy usok at patis. Hindi tumayo si Lena. Ipinagpatuloy niya ang pagkusot sa mga damit ni Aling Rosa. Kung nandito ka lang para mang-insulto, Mateo, nag-aaksaya ka lang ng gasolina, mas mabuting bumalik ka na sa Manila at sabihin kay Sofia na hindi ako natatakot sa inyo. Lumapit si Mateo at itinapon ang upos ng sigarilyo sa tumpok ng mga nilalabhan ni Lena. Huwag kang masyadong matapang. Nandito ako para bigyan ka ng huling pagkakataon. Pirmahan mo itong waiver na isinusuko mo na ang lahat ng karapatan mo sa kumpanya at bibigyan kita ng sapat na pera para makapagsimula sa ibang bansa. Ayaw ni Sofia na makita ang mukha mo pagkatapos mamatay ni Don Roberto. Tumigil si Lena sa paglalaba. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang taas ay hindi na nadidiktahan ng matataas na takong, kundi ng isang bagong nahanap na dignidad. Sabihin mo sa kanya, ang tanging pipirmahan ko ay ang demanda na magpapakulong sa inyong dalawa. At tungkol kay Dad, hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang pagbagsak niyo. Namula ang mukha ni Mateo sa galit. Akma niyang sasampalin si Lena, ngunit mabilis na nahawakan ng dalaga ang kanyang braso. Ang lakas ni Lena ay hindi na galing sa gym, kundi sa mga araw na pagbubuhat niya ng timba at pagtatrabaho sa bukid. Umalis ka na, bago ko itapon sa mukha mo ang tubig na may Zonrox. Matigas na banta ni Lena. Napaatras si Mateo, gulat sa pagbabagong nakikita niya sa dating malambot na si Isabela. You'll regret this, Lena. Bukas na bukas din, darating ang mga bulldozer. At sisiguraduhin kong pati ang matandang yan ay mawawalan ng masisilungan. Nang makaalis si Mateo, binalot muli si Lena ng pangamba, ngunit hindi na siya nanginginig. Alam niyang kailangan na niyang kumilos, ngunit sa sandaling iyon, lumabas si Aling Rosa mula sa dampa. Hawak ang isang maliit na radyo na debaterya. Ang balitang naririnig mula sa radyo ay nagpatigil sa mundo ni Lena. Isang malaking sunog ang nagaganap sa Valderrama Medical Center kung saan naroon ang kanyang ama. At ayon sa ulat, ang sunog ay nagsimula sa mismong floor kung nasaan ang intensive care unit. Ang itim na envelope sa ilalim ng unan ni Lena ay tila nagbabaga. Alam niya, hindi na ito tungkol sa paghihintay. Kailangan na niyang bumalik sa impyerno upang iligtas ang nag-iisang liwanag ng kanyang buhay. Sa gitna ng liyab at usok, tanging ang mga alaala na lang ang natira sa ICU floor ng Valderrama Medical Center. Wala pang ulat kung may nakaligtas sa trahedyang ito. Ang boses mula sa lumang radyo ay tila isang hatol ng kamatayan na bumasag sa katahimikan ng madaling araw. Nabitawan ni Lena ang hawak niyang sandok at ang tunog nito sa sahig ay tila isang babala na hindi niya pinakinggan. Ang kanyang mundo na dahan-dahan na sanang nabubuo sa piling ni Aling Rosa ay muling nayanig ng isang mas malakas na lindol. Hindi pwedeng mangyari ito. Nandun si Dad. Inay Rosa, kailangang pumunta ako roon. Ang boses ni Lena ay puno ng panginginig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot, habang ang kanyang puso ay humahampas sa kanyang dibdib na parang isang ibon na gustong kumawala sa hawla. Agad siyang tumakbo patungo sa pinto, hindi inaalintana ang kirot sa kanyang bukong-bukong na hindi pa lubusang gumagaling. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang seradura, isang matigas at mainit na kamay ang humawak sa kanyang balikat. Huminto ka, Isabela. Isipin mo ang ginagawa mo. Sigaw ni Aling Rosa. Ang boses nito ay may awtoridad na tila isang pader na hindi kayang tibagin. Bitawan niyo ako. Namamatay ang tatay ko. Pinapatay siya ni Sofia. Humahagulgol na si Lena. Pilit na kumakawala sa hawak ng matanda. Wala na akong pakialam kung anong mangyari sa akin. Kailangan ko siyang iligtas. At ano ang gagawin mo roon? Sasabak ka sa apoy na wala man lang dalang panangga? Gusto mo bang maging madali para kay Sofia na ubusin kayong dalawa? Hinila ni Aling Rosa si Lena pabalik at sa pilitang pinaupo sa papag.
Gamitin mo ang utak mo, hindi lang ang puso mo. Ang sunog na yan ay hindi aksidente. Isa yang bitag para palabasin ka. Natigilan si Lena. Ang malamig na katotohanan ay dahan-dahang nanuot sa kanyang sistema. Kung nalaman ni Sofia na buhay pa siya, gagamitin nito ang kalagayan ng kanyang ama upang sulsulan siyang lumabas sa pinagtataguan. Pero paano si Dad? Paano kung hindi na naituloy ni Lena ang kanyang sasabihin dahil sa matinding hikbi? Dahan-dahang kinuha ni Aling Rosa ang itim na envelope mula sa ilalim ng unan at iniabot ito kay Lena. Basahin mo ang buong sulat. Hindi lang yan basta mensahe ng pag-iingat. Nanginginig ang mga daliri ni Lena habang binubuklat ang papel. Sa likod ng unang pahina, may nakadikit na isang maliit at manipis na susi at isang address na nakasulat sa pinakailalim. Sa likod ng larawan ng iyong ina sa lumang library, naroon ang katotohanan. Gamitin mo ito kapag handa ka na, aking anak. Ang library sa mansyon. Bulong ni Lena. Doon itinatago ni Dad ang mga pinakaimportanteng dokumento. Ang susing ito. Ito ang magbubukas sa vault. Ngunit hindi ka makakapasok doon ng mag-isa. Paalala ni Aling Rosa. Kailangan mo ng tulong mula sa loob at kailangan nating malaman kung ano talaga ang nangyari sa ospital. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang mahinang katok ang narinig sa pinto. Hindi ito ang pamilyar na katok ni Mang Nestor. Ito ay 3 sunod-sunod na mahihinang katok, tila isang senyales. Maingat na kinuha ni Aling Rosa ang kanyang itak na nakasandal sa dingding at dahan-dahang lumapit sa pinto. Nang buksan niya ito, nang bahagya, isang lalaking duguan at puno ng uling ang bumagsak sa sahig ng dampa. Mang Nestor! Sigaw ni Lena habang mabilis na lumalapit sa Draper. Ang mukha ni Mang Nestor ay puno ng sugat at ang kanyang suot na jacket ay sunog sa ilang bahagi. Hirap siyang huminga, ngunit pilit niyang hinawakan ang kamay ni Lena. Ligtas! Ligtas ang Don! Nailabas ko siya bago lumaki ang apoy. Pero dinala siya ng mga tauhan ni Sofia sa isang lugar na hindi ko alam. Nasaan si Sofia ngayon? Tanong ni Aling Rosa habang nililinis ang sugat ni Nestor. Naghahanda na siya para sa anunsyo bukas. Sasabihin niya sa publiko na patay na ang Don at siya na ang tatayong bagong pinuno ng Balderrama Group. Kailangan nating kumilos. Ngayon din. Tumayo si Lena. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Ang lambot ng kanyang nakaraan ay tuluyan ng pinalitan ng tibay ng kawayan. Tiningnan niya si Aling Rosa at isang tahimik na kasunduan ang nabuo sa pagitan nila. Maghanda po kayo, Inay Rosa. Babalik tayo ng Maynila. Sabi ni Lena, ang kanyang boses ay malamig at matalim na parang balisong. Pero hindi ako babalik bilang isang biktima. Babalik ako bilang ang bangungot na hindi inasahan mo ni Sofia. Ang nangyari nang kumuha si Aling Rosa ng isang maliit na krus na gawa sa kahoy at isinuot ito sa leeg ni Lena. Patnubayan ka ng Diyos, anak. Tandaan mo, ang tunay na lakas ay hindi nasa kamao, kundi sa katotohanan. Habang inihahanda nila ang kanilang pag-alis, sa gitna ng kadiliman, hindi nila napansin na si Mateo, na kanina pa nakikinig sa ilalim ng dampa, ay dahan-dahang kinuha ang kanyang cellphone at nagdial ng isang numero. Nandito sila. Papunta na sila sa mansyon. Bulong ni Mateo sa kabilang linya. Isang mapanlinlang na ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha habang pinagmamasdan ang paalis na anino ni Lena. Ang pagbabalik sa impyerno ay hindi madali, lalo na kung ang baon mo ay ang mga sugat na hindi pa lubos na naghihilom. Ang boses ni Aling Rosa ay naging isang bulong na lamang sa hangin habang pinagmamasdan ni Lena ang unti-unting paglayo ng maliit na dampa sa Pangasinan. Nakasakay sila sa isang lumang van na hiniram ni Mang Nestor mula sa isang kakilala sa kabilang baryo. Ang bawat pagtalbog ng sasakyan
sa bakubakong daan ay naghahatid ng kirot sa kanyang binti, ngunit mas matindi ang kaba na tila isang buhay na nilalang na kumakalot sa kanyang dibdib. Nakatitig si Lena sa kanyang mga palad. Wala na ang mga mahahabang kuko na may makikinang na barnis. Ang kanyang mga kamay ay magaspang, may mga bakas ng paltos, at ang mga kuko ay maikli at malinis. Ito ang mga kamay ng isang bagong tao. Ngunit sapat na ba ang tibay ng mga kamay na ito para gibain ang pader ng kasinungalingan ni Sofia? Ayos ka lang ba, Isabela? Tanong ni Aling Rosa habang mahigpit na nakahawak sa krus na nakasabit sa kanyang leeg. Natatakot po ako, Inay Rosa. Pag-amin ni Lena, ang kanyang boses ay tila isang maliit na batang naliligaw sa dilim. Natatakot ako na baka huli na ang lahat. Paano kung wala na si Dad pagdating natin? Hinawakan ni Aling Rosa ang nanginginig na kamay ni Lena. Ang init ng palad ng matanda ay tila isang angkla na humihila sa kanya pabalik sa realidad. Ang takot ay parang hamog sa umaga, anak. Mukhang makapal at nakakatakot, pero kapag hinarap mo ang sikat ng araw, dahan-dahan din itong naglalaho. Huwag kang tumingin sa dulo ng kalsada. Tumingin ka lang sa bawat hakbang. Ang namayani sa loob ng van nang isandal ni Lena ang kanyang ulo sa balikat ni Aling Rosa. Sa gitna ng ugong ng makina at ng amoy ng lumang upholstery, naramdaman ni Lena ang isang uri ng kapayapaan na hindi kailanman naibigay ng kanyang dating marangyang buhay. Ang matandang ito, na dati ay itinuturing niyang kaaway, ang naging nag-iisang tanglaw niya sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Pagkaraan ng ilang oras, ang luntiang paligid ng probinsya ay napalitan ng kulay, abong semento ng Maynila. Ang ingay ng syudad ay tila isang malakas na sigaw na sumasalubong sa kanila. Habang papalapit sila sa direksyon ng kanilang mansyon, lalong bumigat ang pakiramdam ni Lena. Nakikita niya ang malalaking billboard na may mukha ni Sofia, isang anunsyo para sa isang new era ng Valderrama Group. Narito na tayo. Bulong ni Mang Nestor habang itinitigil ang van sa isang madilim na eskinita sa likuran ng kanilang subdivision. Kailangan nating pumasok sa secret gate sa likod ng garden. Doon lang tayo hindi mapapansin ng mga security cameras. Dahan-dahang bumaba si Lena, inaalalayan ni na Aling Rosa at Mang Nestor. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang tambol na lalong bumibilis ang pagtibok. Maingat silang gumapang sa pagitan ng matataas na halaman sa kanilang garden hanggang sa marating nila ang pader na may nakatagong pinto. Inilabas ni Lena ang maliit na susing ginto mula sa kanyang bulsa. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig nang ipasok niya ito sa butas ng susi. Isang mahinang tunog ng pag-ikot ng mekanismo ang narinig. At ang pinto ay dahan-dahang bumukas. Pumasok sila sa loob ng library. Ang amoy ng mga lumang libro at leather ay tila isang yakap mula sa kanyang kabataan. Ngunit ang silid ay madilim at tahimik, tila isang sementeryo ng mga alaala. Mabilis na lumapit si Lena sa malaking painting ng kanyang ina na nakasabit sa gitna ng silid. Dito. Bulong ni Lena. Inurong niya ang gilid ng painting at tumambad ang isang digital vault. Ngunit bago pa man niya ma-type ang passcode, biglang bumukas ang lahat ng ilaw sa library. Ang silaw ay tila isang sampal sa kanyang mga mata. I knew you'd come, Isabela. Home sweet home, right? Nakatayo sa may pinto si Sofia, suot ang isang kulay itim na gown na tila isang reyna ng kadiliman. Sa tabi niya ay si Mateo, na may hawak na baril na nakaturo sa kanila. Ang ngiti ni Sofia ay mas matalas pa sa anumang patalim. Did you really think you could outsmart me in my own house? Sabi ni Sofia habang dahan-dahang lumalapit. Salamat kay Mateo. Alam ko ang bawat galaw nyo. At tungkol sa vault na yan, don't bother. Binago ko na ang passcode kaninang umaga. Napatingin si Lena kay Mateo. Ang sakit ng pagkakalansad ng kanyang buong pagkatao ay muling bumalik. Mateo, pati ba naman ikaw?
Tumawa si Mateo, isang tawang puno ng kawalan ng hiyang pagtatraidor. Business is business, Lena. At ang business ngayon ay nasa panig ni Sofia. Where is my father? Sigaw ni Lena. Ang kanyang boses ay puno ng puot at desperasyon. Huminto si Sofia sa mismong harap ni Lena at hinawakan ang leeg ng dalaga ng mahigpit. Ang tatay mo? Gusto mo ba talagang malaman kung nasaan siya? Bakit hindi mo itanong sa matandang kasama mo? Si Aling Rosa. Ang babaeng pinagkatiwalaan mo. Siya ang huling taong nakakita sa tatay mo bago siya mawala sa ospital. Nanlaki ang mga mata ni Lena. Tumingin siya kay Aling Rosa na ngayon ay nakayuko at hindi makatingin sa kanya ng diretso. Ang mundo ni Lena ay muling gumuho, mas matindi at mas masakit kaysa sa anumang bagyong naranasan niya sa probinsya. Ang daling maniwala sa mga anghel kapag nasa impyerno ka. 'Di ba, Isabela? Pero nakalimutan mo yata na kahit si Lucifer, dating anghel din. Ang boses ni Sofia ay tila isang matalim na piraso ng yelo na dahan-dahang itinusok sa pandinig ni Lena. Huminto ang mundo sa paligid ng dalaga. Ang amoy ng mga lumang libro sa library na kanina ay nagbibigay ng ginhawa. Ngayon ay tila naging amoy ng isang mabulok na katotohanan. Dahan-dahang nilingon ni Lena si Aling Rosa. Ang matanda ay nananatiling nakatayo. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang nakayuko at ang kanyang mga mata ay nakapako sa sahig ng library na tila binibilang ang bawat hibla ng carpet. Inay Rosa, totoo ba? Ang tanong ni Lena ay halos hindi lumabas sa kanyang tuyong lalamunan. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mahina at mabigat. Tila isang tambol na nalulunod sa ilalim ng tubig. Nandoon kayo sa ospital bago ang sunog. Kayo ba ang nagbigay kay Dad kay Sofia? Hindi sumagot si Aling Rosa. Ang katahimikan nito ay naging isang kumpirmasyon na mas masakit pa sa anumang sampal. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang pako na ibinabaon sa tiwala na binuo ni Lena sa loob ng ilang linggo sa probinsya. Humalakhak si Sofia, isang tunog na puno ng tagumpay at pangungutya habang dahan-dahang lumalakad paikot kay Lena. Tila isang mandaragit na pinaglalaruan ang biktima. You see, Lena, pera lang ang kailangan ng mga taong yan. Binayaran ko siya para siguraduhin na hindi na makakalabas ang tatay mo sa ICU floor bago lumiyab ang apoy. Why do you think she took you to the province? To protect you? No, girl. To hide you. Para wala kang magawa habang inuubos ko ang lahat ng sa inyo. Lalong lumapit si Sofia. At bumulong sa tenga ni Lena, ang kanyang hininga ay amoy mamahaling wine at kasamaan. Ang akala mo ay pag-ibig, utang na loob lang pala. Pinaglaruan ka ng matandang iyan gaya ng paglalaro ko sa tatay mo. Naramdaman ni Lena ang pag-ikot ng paligid. Ang bawat hininga niya ay parang paglunok ng mga bubog. Ang imahe ni Aling Rosa na nagmamasahe sa kanyang binti. Ang boses nito na nagdarasal sa gabi. Ang init ng likod nito habang kinakarga siya. Lahat ng yon ay tila naging isang malaking kasinungalingan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang saktan ang lahat. Ngunit ang tanging nagawa niya ay ang mapaupo sa sahig. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay sa bigat ng pagkakanulo. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, naramdaman ni Lena ang isang mahigpit na pagkakahawak sa kanyang braso. Hindi ito si Sofia. Ito ay si Aling Rosa. Isabela, tumingin ka sa akin. Ang boses ni Aling Rosa ay basag. Puno ng pait ngunit may kakaibang determinasyon. Huwag niyo akong hawakan. Sigaw ni Lena habang pilit na kumakawala. Makinig ka. Ang boses ng matanda ay umalinggaw-ngaw sa buong library. Mas malakas pa sa boses ni Sofia. Totoo, nandoon ako sa ospital. Totoo, binayaran ako ni Sofia. Pero ang hindi niya alam, tinanggap ko ang pera niya para makapasok sa ICU floor at mailabas ang tatay mo
Bago pa man dumating ang mga tauhan niya, natigilan ng lahat. Maging ang nangisi sa mukha ni Sofia ay biglang naglaho, napalitan ng isang nanlilisik na tingin. Ano ang sinabi mo? Matandang hukluban. Sigaw ni Sofia. Mateo, barilin mo na yan. Ngunit bago pa man makakilos si Mateo, isang mahinang kaluskos ang narinig mula sa likuran ng malaking bookshelf. Dahan-dahang bumukas ang isang lihim na pinto na maging si Sofia ay hindi alam na umiiral. Isang wheelchair ang dahan-dahang lumabas mula sa dilim. Nakaupo roon si Don Roberto. Maputla ang kanyang mukha, may mga tubo pa sa kanyang ilong, ngunit ang kanyang mga mata ay gising at puno ng ningas ng katarungan. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang lalaking nakauniporme ng pulis. Dad? Bulong ni Lena. Ang kanyang boyroy ay napalitan ng isang matinding pag-asa. Ang akala mo ba, Sofia, ay ikaw lang ang marunong maglaro ng lason? Ang boses ni Don Roberto ay mahina, ngunit bawat salita ay parang isang hatol ng kamatayan para kay Sofia. Ang susing ibinigay ko kay Isabela, hindi lang yon para sa vault. Ito ay para sa digital recorder na nakatago sa library na ito na kanina pa nakabukas at nire-record ang bawat pag-amin mo. Ang nangyari nang makita ni Lena ang panginginig ng mga kamay ni Aling Rosa. Handa ang matandang ito na magmukhang masama sa mata ni Lena. Handa siyang kamuhian ng dalagang itinuring na niyang anak. Protektahan lang ang plano ni Don Roberto hanggang sa huling sandali. Namutla si Sofia. Ang kanyang reyna-reynahang aura ay biglang naglaho, napalitan ng isang desperadong takot. Tumingin siya kay Mateo, umaasang tutulungan siya nito. Ngunit ang lalaki ay dahan-dahang ibinababa ang baril at umatras palayo sa kanya. Mateo, gawin mo ang pinag-uutos ko. Sigaw ni Sofia, ang kanyang boses ay naging matinis at nakakarindi. Ngunit bago pa man makasagot si Mateo, ang tunog ng papalapit na mga sirena ng pulis ay nagsimulang pumasok sa loob ng mansyon, tila isang malakas na hiyaw ng hustisyang matagal nang naantala. Humarap si Sofia kay Lena. Ang kanyang mukha ay parang isang demonyong nasusukol. Sa isang huling desperadong hakbang, kinuha niya ang isang matulis na letter opener mula sa mesa at mabilis na sumugod kay Lena. Kung hindi ako magiging masaya, sisiguraduhin kong wala ka na ring babalikang buhay. Sa harap ng kamatayan, doon mo lamang makikita kung sino ang tunay na nagmamahal sa iyo at kung sino ang nagpapanggap lamang. Ang matalas na dulo ng letter opener ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng library. Isang nakamamatay na kidlat na mabilis na bumaba patungo sa dibdib ni Lena. Nanlaki ang mga mata ni Lena. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo habang pinagmamasdan ang puot na nag-uumapaw sa mukha ni Sofia. Ang kanyang bali na paa ay hindi nagawang kumilos ng mabilis. Nakapako siya sa sahig, naghihintay sa hapdi ng kamatayan. Ngunit bago pa man dumapo ang talim, isang mabilis na anino ang humarang. Ang tunog ng tela na napunit at ang mahinang ungol ng sakit ay bumasag sa katahimikan. Hindi si Lena ang tinamaan. Si Aling Rosa, sa kabila ng kanyang edad at panghihina, ay itinulak si Lena palayo at sinalo ang saksak gamit ang kanyang sariling braso. Ang puting duster ng matanda ay mabilis na nabahiran ng pulang likido, isang kulay na sumisigaw ng sakripisyo sa gitna ng karangyaan ng silid. Inay Rosa! Ang sigaw ni Lena ay puno ng pait at takot. Gumuho siya patungo sa matanda. Sinalo ang bumabagsak na katawan nito. Ang init ng dugo ni Aling Rosa na dumampi sa kanyang balat ay mas masakit pa sa anumang sugat na natamo niya sa bukid. Walang hiya ka! Ang boses ni Don Roberto ay nanginginig sa galit mula sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa hawakan. Ang kanyang buong katawan ay tila gustong tumayo upang protektahan ang kanyang anak at ang babaeng nagligtas dito. Sa sandaling iyon, ang pinto ng library ay marahas na bumukas. Hindi isang tao ang pumasok, kundi ang malakas na bugso ng hangin
kasabay ng mga unipormadong pulis na mabilis na pinalibutan ang silid. Ang bawat hakbang ng kanilang mga bota sa sahig ay tila mga huling tibok ng malayang buhay ni Sofia. Bitawan mo ang sandata. Itaas ang mga kamay. Ang utos ng mga pulis ay matatag at walang puwang. Para sa negosasyon, binitawan ni Sofia ang letter opener. Ang tunog ng bakal na tumama sa carpet ay naging hudyat ng kanyang tuluyang pagkatalo. Napaluhod siya. Ang kanyang magandang gown ay gusot-gusot na. At ang kanyang mukha ay hindi na mukha ng isang reyna, kundi ng isang talunang mandaraya. Ang bawat hikbi niya ay tunog ng pagkaawa sa sarili, hindi ng pagsisisi. Mabilis ding pinalibutan ng mga pulis si Mateo na hindi na nagawang lumaban. Ang kanyang mga mata ay nakayuko, hindi makatingin kay Don Roberto o kay Lena. Ang pagtatraidor niya ay may kaakibat ng malamig na bakal ng posas sa kanyang mga kamay. Isabela, ayos ka lang ba anak? Ang mahinang boses ni Aling Rosa ay nanggagaling sa ilalim ng pagod. Huwag po kayong magsalita, inay. Please, huwag niyo akong iiwan. Hagulgol ni Lena habang pilit na pinipigilan ang pagdaloy ng dugo gamit ang kanyang sariling mga kamay. Sa unang pagkakataon, hindi siya natakot sa dumi. Ang dugo ni Aling Rosa ay banal para sa kanya. Dad, kailangan natin ng ambulansya. Dad! Ang nangyari nang hawakan ni Don Roberto ang kamay ni Lena at ni Aling Rosa nang magkasama. Ang tatlong kamay na magkakaiba ang kwento. Isang makinis na kamay ng ama, isang magaspang na kamay ng matandang tagapag-alaga, at ang sugatang kamay ng nagbagong anak ay nagdugtong-dugtong sa gitna ng trahedya. Ligtas na tayo, Isabela. Tapos na ang gabi. Bulong ni Don Roberto. Ang kanyang mga mata ay basa ng luha ng pasasalamat. Habang inilalabas si Sofia at Mateo mula sa mansyon, narinig ni Lena ang huling sigaw ni Sofia. Hindi pa tapos ito, Lena. Akin ang lahat ng ito. Akin. Ngunit ang kanyang boses ay unti-unting naglaho sa ingay ng papalayong mga sirena. Tila isang masamang panaginip na dahan-dahang binubura ng papasikat na araw. Dinala ng mga medik si Aling Rosa sa stretcher. Sumama si Lena, hindi binitawan ng kamay ng matanda. Habang naglalakad sila palabas ng mansyong dati niyang itinuturing na kulungan, tiningnan ni Lena ang malawak na hardin. Ang mga halaman ay basa pa ng hamog, at ang amoy ng basa na lupa ay muling nagpaalala sa kanya ng pangasinan. Ngunit bago pa man sila makasakay sa ambulansya, isang lalaking nakasuit ang lumapit kay Don Roberto. May dala itong isang tablet at ipinakita ang isang live footage. Ang mukha ni Don Roberto ay biglang namutla. Mas maputla pa kaysa noong siya ay inatake sa puso. Don Roberto, may problema tayo sa main server ng kumpanya. Ang lahat ng files ni Sofia. Hindi lang ito tungkol sa pagnanakaw ng pera. May mas malalim pang sikreto ang nakatago rito na maaring magpabagsak hindi lang sa atin, kundi sa buong pamilya, Valderrama. Tumingin si Lena sa kanyang ama. Ang kaba na akala niya ay natapos na ay muling bumalik. Mas matindi at mas mapanganib. Anong sikreto ang itinatago ni Sofia na handa niyang ikasira ng lahat? Hindi ang ingay ng mga makinang nagbabantay sa tibok ng puso ang nakakatakot, kundi ang katahimikan ng isang taong nag-alay ng sariling dugo para sa iyong kaligtasan. Sa loob ng intensive care unit, tanging ang mahina at pantay na ritmo ng makinang tumutulong sa paghinga ni Aling Rosa ang maririnig. Nakaupo si Lena sa tabi ng kama. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakahawak sa magaspang at nangungulubot na palad ng matanda. Wala na ang amoy ng putik at araw ng pangasinan, napalitan na ito ng matapang na amoy ng alkohol at gamot. Inay Rosa, gising na po kayo. Marami pa tayong gagawin. Hindi niyo pa natitikman ang niluluto kong adobo na hindi sunog? Bulong ni Lena. Ang kanyang boses ay basag at tila isang panalangin pilit na itinatago sa gitna ng hikbi.
Ang namuo nang pumasok si Don Roberto sa kwarto gamit ang kanyang wheelchair. Hindi na siya ang matikas at kinatatakutang bilyonaryo. Ngayon, isa na lamang siyang ama na ang mga mata ay puno ng pagsisisi at pagod. Huminto siya sa tabi ng kanyang anak at ipinatong ang kamay sa balikat nito. Isabela, kailangan nating mag-usap. Mahinahon, ngunit seryosong sabi ni Don Roberto. Tungkol ito sa nakita natin sa server. Hindi lang ito basta pagnanakaw ni Sofia. Lumabas sila sa hallway ng ospital, kung saan ang malamig na liwanag ng mga fluorescent lights ay tila nagpapakita ng lahat ng dumi sa kanilang kasaysayan. Inabot ni Don Roberto ang isang folder kay Lena, ang yaman ng mga Valderrama. Hindi ito nagsimula sa malinis na paraan, anak. Panimula ng Don, ang kanyang boses ay tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. 30 taon na ang nakalilipas, ang asawa ni Rosa ay ang orihinal na may-ari ng lupang kinatatayuan ng ating unang factory. Dahil sa kasakiman ko at ng lolo mo, ginamitan namin sila ng kapangyarihan. Nawalan sila ng lahat. Iyon ang dahilan kung bakit namatay sa hirap ang asawa niya at kung bakit napilitang lumuwas si Maya sa Maynila hanggang sa mamatay din ito. Nanlaki ang mga mata ni Lena. Ang bawat salita ng kanyang ama ay parang isang kutsilyong bumabaon sa kanyang dibdib. Kaya niyo po ba siya tinulungan noon? Dahil sa konsensya? Hindi dahil sa kabutihan ng loob? Yumuko si Don Roberto. Noong una, oo. Pero habang tumatagal, nakita ko ang tibay ng loob ni Rosa. Akala ko ay sapat na ang pera para pambayad sa kasalanan ko. Ngunit ginamit ni Sofia ang impormasyong ito. Plano niyang ilabas ang lahat ng dokumentong nagpapatunay na kinuha natin ang lupa sa ilegal na paraan. Kapag kumalat ito, babagsak ang kumpanya at maaari tayong makulong. At ano ang plano niyo, Dad? Itatago na naman ba natin ang totoo? Tanong ni Lena. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Sa loob ng ilang linggo sa probinsya, natutunan niya na ang katotohanan, gaano man kahapdi, ang tanging paraan para tunay na makahinga. Sofia left a dead man's switch, paliwanag ni Don Roberto. Kung hindi natin pipirmahan ang kanyang release papers at ibabalik ang lahat ng shares sa kanya, ang media ay makakatanggap ng lahat ng ebidensya bukas ng umaga. 1 oras na lang ang natitira sa atin. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang nurse ang mabilis na lumabas mula sa kwarto ni Aling Rosa. Ang tunog ng mabilis na pagtakbo ng mga sapatos sa floor at ang malakas na pagtawag sa mga doktor ay nagpabilis sa tibok ng puso ni Lena. Emergency! Code Blue! Sa room 302! Tumakbo si Lena patungo sa kwarto. Mula sa maliit na bintana ng pinto, nakita niya ang mga doktor na pilit na ibinabalik ang tibok ng puso ni Aling Rosa. Ang bawat pag-angat ng katawan ng matanda sa kama ay tila isang hampas sa kaluluwa ni Lena. Huwag po. Huwag ngayon. Bulong ni Lena habang ang kanyang mga kamay ay nakadiin sa malamig na salamin ng pinto. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang madilim na selda, nakaupo si Sofia. Sa kabila ng suot niyang uniforme ng preso, may isang nakakatakot na ngiti sa kanyang mga labi. Alam niyang kahit nasa loob siya, hawak pa rin niya ang leeg ng mga Valderrama. Tiningnan niya ang relos sa dingding, binibilang ang bawat segundo patungo sa huling pagbagsak ng pamilyang kinasusuklaman niya. Humarap si Lena sa kanyang ama. Ang mga mata niya ay nag-aapoy sa isang bagong determinasyon. Hindi na siya ang Lena na takot mawalan ng yaman. Dad, ibigay niyo sa akin ang folder. Ako ang kakausap sa media, madiin na sabi ni Lena. Anong gagawin mo, Isabela? Masisira ang pangalan natin. Ang pangalan natin ay matagal nang nadumihan ng kasinungalingan, Dad. Panahon na para linisin ito ng katotohanan. Kahit mawala ang lahat sa atin. Kahit maging mahirap tayo muli. Basta kasama natin ang dangal. Ngunit bago pa man makasagot si Don Roberto, ang pinto ng ICU ay bumukas. Ang doktor ay lumabas. Tinanggal ang kanyang maskara at may isang ekspresyon sa mukha na hindi mabasa ni Lena. Sa likuran niya,
Ang tunog ng makinang nagbabantay sa puso ay naging isang mahaba at tuwid na tunog. Isang hudyat na ang laban ng isang matapang na babae ay maaring natapos na. Ang tunay na katarungan ay hindi matatagpuan sa loob ng korte o sa dami ng perang pambayad sa abogado. Ito ay nananahan sa kapayapaan ng isang malinis na konsensya. Ang mahaba at tuwid na tunog mula sa silid ng ICU ay tila isang palasap na tumimo sa puso ni Lena. Ngunit bago pa man siya tuluyang malunod sa kawalan ng pag-asa, mabilis na kumilos ang mga doktor. Ang tunog ng mga dekuryenteng kagamitan at ang mabilis na utos ng medical team ay bumasag sa katahimikan. Pagkalipas ng ilang minutong tila isang kawalang hanggan, ang tuwid na guhit sa monitor ay muling naging mga bundok at lambak. Maingay na patunay na ang puso ni Aling Rosa ay hindi pa handang sumuko. Huminga ng malalim si Lena, pinunasan niya ang kanyang mga luha at hinarap ang kanyang ama. Dad, gagawin ko ang nararapat. Hindi tayo susuko sa pananakot ni Sofia. Kinabukasan, sa harap ng napakaraming reporter at nagliliyab ng mga ilaw ng kamera, tumayo si Lena sa podium ng Valderrama Group. Wala na ang kanyang mga mamahaling alahas at designer suits. Nakasuot siya ng isang simpleng puting blusa, ang kanyang buhok ay maingat na nakatali at ang kanyang mga mata ay diretso at matapang na nakatingin sa bawat lens ng kamera. Nandito ako upang ilabas ang katotohanang matagal nang ibinaon ng aming pamilya. Panimula ni Lena, ang kanyang boses ay hindi nanginginig sa harap ng buong bansa. Inaamin namin ang lahat ng pagkakamali ng aming mga ninuno. Ang lupang kinatatayuan ng aming tagumpay ay may bahid ng luha ng mga taong pinagkaitan namin. Handa kaming managot. Handa kaming ibalik ang lahat. Ang bulungan ng mga reporter ay tila isang malakas na agos ng tubig, ngunit hindi ito pinansin ni Lena. Inilabas niya ang mga dokumentong nagpapatunay sa mga ilegal na gawain ni Sofia at ang tangkang pangingikil nito. At sa aking pinsan na si Sofia, ang iyong pananakot ay wala ng kapangyarihan dahil mas pipiliin naming magsimula muli sa wala kaysa mabuhay sa loob ng isang marangyang kasinungalingan. Sa loob ng bilangguan, napanood ni Sofia ang live broadcast sa isang maliit at lumang telebisyon. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa galit at hindi makapaniwalang katotohanan. Ang lahat ng kanyang alas, ang lahat ng kanyang pinaghihirapang plano ay winasak ni Lena sa loob lamang ng ilang minuto. Ang hiyaw ng galit ni Sofia ay umalingaw-ngaw sa malamig na pader ng selda, ngunit wala nang nakikinig. Isang linggo ang lumipas. Ang Valderrama Group ay sumailalim sa isang malaking restructuring. Marami silang nawalang ari-arian upang pambayad sa mga biktima ng nakaraan, ngunit ang kumpanya ay nanatiling nakatayo. Mas matibay dahil ito ay malinis na. Si Mateo, dahil sa takot na mabulok sa kulungan, ay tumestigo laban kay Sofia bilang kapalit ng mas mababang parusa. Ang nangyari nang sa wakas ay ilabas si Aling Rosa sa ICU at ilipat sa isang regular na kwarto. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at nakita si Lena na natutulog sa tabi ng kanyang kama. Ang kamay ng dalaga ay mahigpit pa ring nakahawak sa kanya. Nang magising si Lena, sinalubong siya ng isang matamis at mahinang ngiti mula sa matanda. Inay Rosa, gising na po kayo. Bulong ni Lena. Ang kanyang mga mata ay muling nabasa ng luha, pero sa pagkakataong ito ay luha ng wagas na pasasalamat. Isabela, narinig ko ang lahat sa balita. Mahinang sabi ni Aling Rosa. Proud ako sa iyo, anak. Ngayon, isa ka na ngang tunay na Valderrama. Hindi dahil sa pera mo, kundi dahil sa tapang mo. Pumasok si Don Roberto sa kwarto. Dala ang isang maliit na folder. Lumapit siya kay Aling Rosa at lumuhod sa tabi ng kama nito. Isang aksyon na hindi kailanman inasahan ni Lena mula sa kanyang mapagmataas na ama. Rosa, patawarin mo ako, sabi ni Don Roberto. Ang kanyang boses
ay puno ng pagsisisi. Hindi ko maibabalik ang asawa mo o si Maya. Pero ibabalik ko sa iyo ang lupang kinuha namin. Gagawa tayo ng isang pundasyon para sa mga magsasaka sa Pangasinan at ikaw ang mamumuno nito. Gusto kong gugulin ang natitirang buhay ko sa pagbawi sa mga pagkakamali ko. Hinawakan ni Aling Rosa ang kamay ni Don Roberto. Ang pagpapatawad ay hindi ibinibigay dahil karapat-dapat ang isa, kundi dahil kailangan ng ating puso ang kapayapaan. Pinatunayan na ni Isabela na ang dugo ng mga Valderrama ay marunong ng magmahal ng totoo. Habang nakatingin si Lena sa labas ng bintana ng ospital, nakita niya ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay ginto sa langit ng Maynila. Ang bawat anino ay humahaba, ngunit hindi na siya natatakot sa dilim. Dahil alam niya, bukas pagising niya, ang sikat ng araw ay hindi na magdadala ng takot, kundi ng isang panibagong pagkakataon upang bumuo ng isang buhay na nakatuntong sa katotohanan. Ang mga sugat sa ating balat ay dahan-dahang naghihilom, ngunit ang mga marka nito ay mananatili bilang paalala. Hindi ng sakit na ating tinuos, kundi ng tibay ng ating loob na nagawang lampasan ang bawat unos. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang huling marinig ang ingay ng mga sirena sa mansyon ng mga Valderrama. Ngayon, sa isang tahimik at payapang hapon sa probinsya ng Pangasinan, ang tanging maririnig ay ang banayad na paghampas ng hangin sa mga dahon ng kawayan at ang masayang awit ng mga ibon sa paligid ng isang bagong gusaling gawa sa matigas na kahoy at semento. Nakatayo si Lena sa beranda ng Maya Foundation, yung isang center na itinatag niya para sa edukasyon at kabuhayan ng mga anak ng mga magsasaka. Wala na ang kanyang mga mamahaling silk dress. Suot niya ang isang simpleng cotton na blusa at maong na pantalon. Ang kanyang balat ay bahagyang nasunog ng araw. Ngunit sa kanyang mga mata ay nananahan ng isang uri ng ningning na hindi kayang ibigay ng anumang diamante. Ang ningning ng isang taong nahanap na ang kanyang tunay na layunin. Isabela, nakahanda na ang hapunan. Baka lumamig ang niluto mong sinigang. Tawag ni Don Roberto mula sa loob. Naglakad si Lena pumasok sa bahay. Nakita niya ang kanyang ama na nakaupo sa hapagkainan, mukhang malusog at payapa na ang mukha. Sa tabi nito ay si Aling Rosa na kahit may hawak na tungkod dahil sa tinamong sugat noon ay bakas ang kaligayahan sa bawat ngiti. Ang dating bilyonaryo at ang matandang magbubukid ay magkatabing naghahati sa isang simpleng salo-salo. Tila dalawang magkaibigan na pinagbuklod ng tadhana. Lumapit si Lena sa kanyang ama at pagkatapos ay kay Aling Rosa. Maingat niyang kinuha ang kanilang mga kamay at idinampi sa kanyang noo. Ang ritual ng pagmamano na natutunan niyang gawin ng may buong paggalang at pagmamahal. Inay Rosa, salamat po sa paghihintay sa akin. Bulong ni Lena habang nakatingin sa matanda. Ang paghihintay ay madali, anak, kung alam mong may babalik na isang pusong marunong ng kumilala sa tunay na yaman. Sagot ni Aling Rosa. Hinahaplos ang buhok ni Lena. Sa kanilang pag-uusap, hindi na iwasang sumagi sa isip ni Lena ang mga nangyari kay Sofia. Ang balita tungkol sa pagkabulok nito sa loob ng selda ay hindi na nagbibigay ng galit sa kanya, kundi isang malalim na awa. Napagtanto ni Lena na ang tunay na bilangguan ay hindi ang rehas na bakal, kundi ang isang pusong puno ng poot at kasakiman. Napatawad na ni Lena ang kanyang sarili sa kanyang mga pagkakamali noon. Napatawad na rin niya ang kanyang ama sa mga lihim ng nakaraan. Sa bawat gabi na siya ay nagdarasal sa ilalim ng mga bituin sa probinsya, nararamdaman niya ang isang uri ng kalayaan na hindi niya kailanman naramdaman sa loob ng kanyang gintong hawla sa Maynila. Nahanap na ba nila ang kapayapaan? Oo. Ang kapayapaang yun ay hindi nagmula sa pagbabalik ng lahat ng kanilang ari-arian, kundi sa pagtanggap na ang buhay ay sadyang puno ng hirap, ngunit ang bawat hirap ay may kalakip na pag-asa
kung tayo ay marunong magmahal at magsakripisyo. Ang aral na iniwan ng kwentong ito ay simple ngunit malalim. Ang tunay na paglaki ng isang tao ay nagsisimula lamang kapag itinigil na natin ang paghiling na ang mundo ay sumunod sa ating bawat naisin at sa halip ay tayo ang matutong sumunod sa tawag ng ating konsensya at malasakit sa kapwa. Ang disiplina ay hindi parusa. Ito ay ang pait na nagpapagaling sa isang pusong may sakit. Habang pinapanood ni Lena ang paglubog ng araw sa likod ng malawak na palayan, alam niya na ang bawat sugat na natamo niya sa paa, sa balat, at sa puso ay naging bahagi na ng kanyang magandang kasaysayan. Wala na ang takot, wala na ang pagmamataas. Tanging ang wagas na pasasalamat sa bawat pintig ng kanyang puso. Ang ganda ng langit, di ba, Inay Rosa? Bulong ni Lena habang nakatingin sa abot-tanaw. Kasing ganda ng bagong simula, Isabela, sagot ng matanda, habang dahan-dahang humahalo ang kanilang mga tawa sa banayad na huni ng gabi.